What's up? Hey guys! Hello! Welcome back to my channel guys. Meron pala akong i-share sa inyo guys na 58 inches na higher. Samahan nyo ako guys, ito troubleshoot natin at tuturo ko sa inyo o alamin natin kung ano yung sira. Tapos ituturo ko din sa inyo guys kung ano yung paano sa i-troubleshoot at kung paano i-repair yung ganitong problema. And guys, bago yan, intro muna tayo. So ito na guys, nabuksan ko na pala to. Ito yung kanyang loob. Sobrang lapad ng facing mo guys. So ang model pala nito guys ay ito. Ito yung kanyang takip. So ito yung kanyang model guys. So LE 58G660. So ayan guys, 58 inches higher. So ayan, testing muna natin guys para makita nyo yung kanyang sira. So ayan guys, try muna natin. Saksak ko muna para makita nyo. Subukan muna natin. Ayan, saksak ko na guys. Tapos ayan. Ayan guys, kung napapansin nyo, may standby siya. Ayan. May standby sa bandang dulo dito. Ayan. So i-on natin. Ayun. Ayun, nag-green na siya guys. So ayan, check natin. Ayun. Ganun lang siya guys, isang blink lang tapos namamatay. Ayan guys, try natin sa TV Plus. May siya, may sounds. So ayan guys, may sounds naman siya. Talagang wala lang talaga siyang picture guys. Wala talaga siyang picture. So ayan guys, sunod natin gagawin guys ay check natin yung yung supply sa inverter o yung output ng inverter kung mayroon. So sukatan muna natin ng voltahe. I-check muna natin kung may output yung inverter, at least na kahit konti o kahit man mag-out siya tapos babagsak, okay lang yun kasi magbabagsak talaga yun guys kung may sakali may sira yung backlight, hindi talaga yun magtutuloy. So babagsak talaga siya. So at least may makusukat tayo na guys na supply para malaman natin na okay yung kanyang inverter. So ayan guys. So ayan guys, ito yung kanyang inverter, itong section na ito. Tingnan natin kung meron siya. Ayan, meron siya guys. Nabot siya ng 114 volts. So pag inon natin, i-try natin ngayon guys. Ayan, meron naman siya tumataas, pero ayun, mag-spark yung kanyang backlight, tapos ayan, bumabagsak yung kanyang supply. So hanggang sa maubos siya guys ng hanggang 0. So magiging 0 yan siya. So ibig sabihin guys, hindi na oscillate ng normal yung supply ng backlight. So yung inverter niya. So pakita ko sa inyo guys yung terminal ng kanyang backlight. Kasi may mga dito yung napansin ko kanina. Ano siya guys, napapansin nyo ay may 5 terminal dito. May 5 terminal dito.
may 5 terminal doon. So yun yung siyang papunta sa ano guys, supply ng backlight. Itong wire na to papunta sa backlight. So kung napapansin niyo ito guys, mayroon ding terminal dito na 5 piraso. Ayan. So yung isang terminal niyan guys, ano siya, positive, yung isa negative. So ayan, kung napapansin nyo dito guys, so mayroon siyang nakalagay na yan, LED plus, ano yan siya, positive supply, LED negative. So yung negative supply syempre. So ibig sabihin itong 5 na ito positive yan sa guys, itong baba na ito negative supply. Pero yung negative supply siya lang yung siniswitch nung MOSFET yung sa ilalim guys, di lang natin makita sa ngayon. So mayroon siyang MOSFET bawat terminal na ito, tag-isang MOSFET yan siya guys, para mag-switch on. Hindi ako nakakamali, ano yan siya, N-type MOSFET. So ayan, kung napapansin nyo ito, connect sa dito. So negative side ito, yan guys yung siniswitch ng isang MOSFET. Ganon din ito guys, ganon din to, ganon din yon. So yung bandang taas sa 5 ng terminal na ito, direkta na siyang ano guys, direkta na siyang positive. So yung negative side lang yung siniswitch ng MOSFET. So ayun guys, senior ko lang kung paano yung operation nya. So ano lang yung siya guys, isa yun sa proseso ng inverter natin, kung paano nagtatrabaho. So since wala siyang ano guys, wala siyang backlight, yung ano lang siya, yung kurap lang yung backlight. Sugatan natin ng supply sa ano guys, dito sa terminal na ito, gamit ng ating luma na tester para sa makita. Dito na lang guys, dito. So dito ko sa guys itatapat yung test probe nya, dito ko itatapat sa ano, sa positive, diretso ko na doon. So, tapos itong negative lalagay natin dito sa kahit saan dito sa 5 na ito guys na negative terminal. Titingnan na natin guys kung mayroon siyang supply na mag-out. So pag mayroon siyang ano guys, may supply siya na lumabas, although mamamatay yan kasi hindi tumutuloy yung kanyang operation ng kanyang ilaw, mamamatay siya. So at least mayroon tayong masukat. Siguro nasa 12 volts hanggang ano to, 12 volts pataas. So ayan, try natin. Unplug ko na. Pa-plug in na natin. Kaya abangan nyo lang guys yung pointer ng ating tester kung papalo ba siya o ano, kung hindi. So ayan, plug in ko na guys. Ito na lang. Ayan, papoweran ko guys. Natin kung papalo siya. Ayun, meron guys.
at least mayroon siyang supply na lumabas. So try natin ulit. Ito naman sa kabilang ano guys, ito naman sa kabilang terminal, sa pangalawa ng ano. Yan, try natin dito kung mayroon din. Power on. Yun, mayroon. At least nasa, kung napansin nyo guys, nasa kulang-kulang 20 volts yung kanyang nilabas. So ibig sabihin normal guys yung ating inverter. At least mayroon siyang lumabas. Hindi lang siya tutuloy kasi malamang na mayroon siyang nadidetect na high ampere na dito sa supply ng backlight, high ampere or open. So hindi talaga yan siya mag-oscillate ng normal. So ang gagawin natin guys, kakalasin natin tong kakalasin natin yung panel at yung casing sa harap. I-check natin guys yung backlight kung may mga open o may ano siya, may baka merong shorted o may open. So yan guys, kakalasin ko muna. Oh my God! Wow! Oh my God! Hello guys, ito na yung load ng higher na ito. So ayan, ganun sa kalapad guys, grabe. Natakot ako doon pagkabit ng pagkalas ng panel. Kala ko katapusan ko na bilang technician. So ayan, napapansin nyo guys, ang isang hilira niya 23. Nasa 20 plus ito. Bilangin nga natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 guys. 23. So limang yan siya guys, limang hilera. 115 bulbs. Yan, i-isahin ko yan sang i-check guys. Pero hindi naman isa-isa. Kasi siya guys, bali 4 na hilera ito. Ay 5 hilera siya, pero mayroon siya ditong mayroon siyang putol. So dito tayo mag-check ng guys, i-check natin dito kung buo yung isang linya. Ganun din dito. So gamit ang ating backlight tester. So mas madali na nating i-test to guys kung saan yung sira. So a few moments later. Hello guys. Ito na, binaba ko muna yung guys, yung frame ng TV. Ito na yung kanyang backlight guys. Ayan. So nandito, ito yung sira niya. So i-repair natin. Tatanggalin natin tong guys. Tanggalin natin tong bulb na ito. Tatanggalin natin yung bulb na yan. Papalitan natin. So kaya lang guys, wala akong ganitong model na bulb. Siya guys, nasukat ko siya. 6 volts siya. 6 volts ang isa. So kasi kunenta ko guys yung 123 bulbs na sa isang hilera.
Kasi 125 volts yung nasukat natin doon sa backlight tester. So lumalabas na, kapag dinivide mo yun, lumalabas na 5.4. So 5.4 yung ano niya, yung voltahe niya. 5.4 volts yung kanyang ano. So 6 volts para may allowance siya. So 6 volts yan sa guys. Ang ipapalit ko guys, kasi since wala akong ganitong ano model, lalagyan ko na lang siya ng ano, yung 3528. Ayan guys, ito yung kanyang model 3528. So ito siya. Ayan siya guys, oh. Kasi ito subok ko naman to guys, okay naman siya, mas matibay naman to. 6 volt din to. So ito na lang ipapalit natin. So yun guys, gamit ang ating ano, gamit ang ating heating plate ito. So dyan natin siya hihinangin, o dyan natin tatanggalin yung ano, tanggalin natin yung sirang valve, tapos papalitan natin itong bago. Testing natin guys kung iilaw na. So ito yung positive niya, negative. Ayun. Ayan siya guys, umilaw na lahat. Kaso di ko pala nakabit yung kanyang ano guys, yung kanyang lens o kanyang lente. Ayan, okay na, umilaw na siya lahat. So, ayan. Kakabit na natin guys. A few moments later. So ayan na siya guys. Pinatagilid ko muna kasi alanganin sa mesa ko. Ayan, nakatayo yan siya guys. Tagilid. So ayan siya. Okay na siya guys. So ayan guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, like and share na lang guys, and subscribe. Then kung may comment guys, comment na lang sa comment section para sagutin na lang natin kung may time. So ayan guys, okay na. Obserbahan ko na lang siya, tapos ano, ano ko na lang, tatakpan na lang. Ayan guys, salamat.